Carbonara sa Bilao ba ang hanap mo? Halika bes at isishare ko sa inyo ang konting kaalaman namin sa pagluluto at pag-order ng food Bilao. Disclaimer lang po mga bes, ito po ang way namin ng pagluluto ha. Kanya-kanya po tayo ng way ng pagluluto. Kung gusto nyong mag-upload kayo ng inyong pagluluto o kung paano kayo magluto. At siya nga pala, itong aking nilalagay 1 kilo at kalahati po sa medium Bilao. Pagkatapos ay bumili ka rin ng mushroom, yung buo. Pwede ka rin naman bumili ng yung na-slice na. Pero sa amin po kasi mas gusto ko po yung buo-buo. Dahil nga hindi siya nadudurog pag ipiprito mo. At nag-add din ako ng ham. Yung iba po kasi bacon ang nilalagay. Kaso pang business po natin ito, pag bacon po, malulugi ka bes. Pagkatapos set aside mo yung mga pinirito mo at manggigisa na tayo. Bawang sibuyas. Tapos, giniling ng konti. Yobab po ang ginamit ko, bes. Add ka ng konting butter para malinamnam ba. Ayan, tunawin mo siya, bes. And, nag-add din ako ng cubes. Yung pork ang ginamit ko, mga bes. Halo-halo lang na parang ganyan. Nag-add din ako ng konting ham, yung pinirito natin kanina na isinit aside natin. At konting mushroom para may lasa yung ating sauce. At nakikita nyo dyan sa may tabi niya, nagpiprito na po kami ng Shanghai dahil po may order din po sa amin ng Shanghai, saka ito po carbonara. Tapos nag-add din po kami ng preska tuna. Tuna po ang nilalagay po namin. Pero sa inyo po kung anong gusto ninyo, bahala po kayo dahil way nyo yan at diskarte nyo yan. Basta kami ganito po. Kung gusto nyong gayahin, nasa sa inyo po yan. Tapos nag-add pala ako dito ng evaporated milk, yung kulay red ang bilhin mo bes at ilagay mo dahil mas malasa yan kesa doon sa may kulay yellow na Alaska. Halo-halo ka lang habang ginigisa mo na parang ganyan. At wag na wag mong kakalimutan mag-add ng all-purpose cream. Halo-halo ka lang na parang ganyan. Pagkatapos ay ilagay na natin yung ating sauce ng ating carbonara. Ang bilhin mo na bes yung carbonara na may kasamang sauce at kasamang pasta. Para makatipid-tipid ka, ganon bes. At siya nga pala ito yung aming puto bes. May kasamang puto po kasi ang order ng aking kliyente. So nakita nyo na bes, kumukulo na parang ganyan, mag-add ka ng cornstarch. Pampalapot siya bes para lumapot. At optional lang naman yung ating cheese. Maglagay ka rin ng konti. Tapos halo-halo na parang ganyan hanggang sa lumapot na nakikita mong ganyan. Pag alam mo na luto na at okay na yung lasa sa'yo, ay pwede mo na siyang ilagay sa kanyang pasta na nilaga natin kanina. Ayan. At kung nagpapa-order ka rin na kagaya ko ng food Bilao na homemade, kailangan dapat consisting ang dapat na lasa. Huwag pa bago-bago para yung kliyente at suki ay paulit-ulit po na mag-order sa inyo. Huwag niyong babaguhin yung lasa kung ano po yung una. Ganon din po ang gagawin nyo hanggang sa pangalawa. Para po dadami kayo ng kliyente at magtatagal po ang negosyo nyo. Yun po ang sikreto ng isang negosyante, mga bes. Ang hinahanap-hanap ng mga suki natin, siyempre, yung masarap na panlasa at pasok sa budget nila. Pero minsan po, yung aming food Bilao, medyo mataas ang price kasi nga yung costing ko sa budget ko medyo mataas. At nakikita nyo naman yung mga ingredients na pinaglalagay ko at mga ingredients talagang branded po lahat sila at masarap talaga. Kaya paulit-ulit pong nag-order yung aking mga kliyente. So ayun lang bes, kung gusto mong magnegosyo ng food Bilao, dito ka kay Ate Bes TV. At sa aking mga new followers, welcome po sa Ate Bes TV. Salamat po sa inyong panonood sa aking mga video. At bago pa magalit ang ating kliyente, kailangan na natin itong i-deliver. Ang dami na naman natin churba-churba. Na-late na naman ang ating food Bilao. Buti na lang napakamabait ang aking mga kliyente. So ayun lang mga best, share ko lang. Ingat. God bless. Bye!